Kung usapang value over price ratio or vice versa, isa tong phone na to sa mga pinaka-underrated sulit value smartphone ngayong 2025. May magandang AMOLED display panel, merong big 5,000 mAh battery capacity, may impressive na camera lineup, meron ding capable gaming chip at higit sa lahat, napakaganda ng user experience pagdating sa software. At itong phone na tinutukoy ko ay itong CMF Phone 2 Pro. Ginamit ko to ng almost 3 weeks na, kaya itong video na rin yung magiging full review at long-term review natin. Kaya kung interesado kayo sa phone na more on user experience yung pinaprioritize, itong phone na to yung para sa inyo. Pag-usapan natin. So, gusto ko lang linawin, sa loob ng almost 3 weeks sa paggamit ko sa phone na to, wala po tayo ng mga accessories na available sa kanya. So, hindi ko nagamit sa kanya or hindi ko nagamit dito yung modular features niya, hindi ko napapalitan yung backplate, at hindi ko rin po nagamit dito yung kanyang lens attachment. So, regular CMF Phone 2 Pro lang yung nagamit ko dito, kaya hindi natin pag-uusapan yung mga attachment na yun, pero dadaanan natin ng konti mamaya. And idagdag ko lang, ginamit ko tong phone na to as my secondary phone ng 2 weeks and then 1 week ko siyang ginamit as my daily driver phone. Bale, sumatotal 3 weeks yun. Kasi for sure, yung iba sa inyo alam na nating phone 3A Pro na yung daily driver phone ko, at hanggang ngayon, yung pa rin po yung gamit-gamit natin. Bale, nung dumating to sa studio, sinalpo ko lang dito yung dito SIM card ko dahil yun na lang yung available na pwede, and then yeah, good to go na. And then wini-work ko rin yung X7 Pro at saka F7 Pro para sa mga long-term reviews natin. Kaya abang-abang. Anyway, same as before, hahatiin natin sa dalawang bagay itong video na to, which is yung mga pros or mga bagay na nagustuhan at mga cons or yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa device na to na pwedeng maging deal breaker sa inyo. Kaya ngayon, tara, simulan natin sa mga bagay na nagustuhan ko sa phone na to. At unahin na natin dyan yung una ko nagustuhan, which is yung bagong look nito. Oo, subjective tong part na to, pero para sa akin nagustuhan ko siya kasi kung ikukumpara ko siya from its previous model na CMF Phone 1, kitang-kita natin yung upgrade at pinagkaiba nila pagdating sa design. Pagdating dito sa ating CMF Phone 1, naka-regular matte finish black color lang tayo dito, and that's it. Pagdating naman dito sa ating CMF Phone 2 Pro, nagustuhan ko yung paglalagay nila ng frosted back design. I don't know, pero para sa akin, ang ganda niyan tingnan. Ganun pa man, the same pa rin sila na merong plastic build, and ayon kay nating the same pa rin sila na modular phone. Kaso nga lang, may mga ginawa silang adjustment pagdating sa CMF Phone 2 Pro. Pagdating kasi sa CMF Phone 1, completely na pwede nating tanggalin or i-remove yung kanyang backplate at palitan ng bago. Pero pagdating sa CMF Phone 2 Pro, papatungan na lang natin siya nung faceplate na gusto nating ilagay sa kanya or i-attach sa kanya. Hindi na siya removable at makikita yung ibang component sa likod, as in papatungan na lang talaga natin siya. Pero yung kagandahan dito, marami ng attachment na pwedeng ilagay, kagaya na lang ng MagSafe at saka yung mga lens attachment neto. But just as I said kanina, wala po tayo ng mga attachment na to, kaya hindi ko kayo mabibigyan ng honest opinion ko pagdating sa kanila. Ganun pa man, ang kagandahan dito, naka IP54 rating na tayo unlike sa CMF Phone 1 na wala. And then, mas comfortable na rin siyang hawakan, mapag-gaming, and also normal position grip lang dahil medyo curvy yung kanto neto, unlike dito sa CMF Phone 1 na medyo may talas effect pa rin at medyo hindi ganun kakomportableng hawakan. Yung pangalawa naman na nagustuhan ko dito, which is isa sa pinaka-crucial na bagay na need ko sa isang phone, ay yan yung kanyang mobile data connectivity. Maganda yung naging mobile data connection natin, and just as I said kanina, nung ginamit ko tong phone na to, dito SIM card yung sinaksa ko sa kanya. Don't worry, pwede rin po ito sa Globe, Sun, Smart, or kung ano-ano mga network na available dito sa Philippines. Bale, kaya dito SIM card yung ginamit ko dito dahil dito SIM card lang yung available ko na pwede kong gamitin or ilagay sa mga phones na nare-review natin. And so far, wala akong naging problema pagdating sa mobile data nito. Maganda yung connection dito, hindi basta-basta nawawala yung 5G if ever na nasa area tayo na 5G area. And then kapag nasa 4G area naman, 4G rin yung nakukuha natin, pero consistent naman yung mobile data connection. Actually, nung pumunta kami ng BGC, ito rin yung ginamit ko na pang hotspot or mobile data hotspot ko dun sa mga phones na meron kami that time. And yes, maganda yung mobile data connection namin, wala kaming masyadong naging problema pagdating dito. Next naman na nagustuhan ko dito, which is for sure kayo din, ay yung pagiging versatile ng phone na to dahil present pa dito yung ating micro SD card slot na kung saan merong maximum capacity na 2TB. Kaya kung yung bibilhin mo is yung lowest variant nito na 8128, not a bad choice. Pwede nating isave yung mga photos and videos natin sa SD card, basta bibili po tayo ng original. Huwag po tayong bumili ng puchu-puchu dyan dahil most likely mga peke yung iba. Bili po tayo ng legit and also high transfer speed na micro SD card. Maglalagay ko ng link dyan sa ibaba para hindi kayo malito if ever nabibili kayo, and para ma-maximize natin yung macro SD card capability ng device ito, which is isa sa pinaka maganda at pinaka nakakamiss sa isang phone na makikita natin ngayon 2025. And goods din,
phone para sa mga taong nagtitipid at need ng medyo mataas sa storage pagdating sa smartphone. Pwedeng-pwede to. Next naman na nagustuhan ko dito at isa sa pinaka main reason kung bakit nasabi kong best valued phone to ay yung kanyang gaming capability. Ginamitan din kasi to ng isang capable gaming chip which is the Dimensity 7300 Pro. Oo, hindi ganong kalakasan yung chipset to unlike sa mga mid-range phone out there, pero consistent naman yung performance niya sa mga madalas nating nilalarong game. By the way, nakakuha tayo dito ng almost 700,000 Antutu benchmark score. At pagdating sa gameplay or gaming capability nito, consistent unlike sa CMF Phone 1 before na hindi natin nakita na umabot ng 120 or 90 FPS man lang sa gaming. Dito mga kaparkoy, enabled na or supported na yung high refresh rate gaming at meron na po tayo ditong 120 FPS pagdating sa mga MOBA game which is dito sa HOK at saka sa ating Wild Rift. Kaso nga lang pagdating sa ating MLBB, hanggang 90 FPS pa lang siya as of now. Pagdating naman sa mga heavy games like Genshin Impact, medyo nabigla din ako sa naging performance ito dito. Sinetup namin siya sa pinakasagad na settings which is highest graphical preset settings and then 60 FPS. And then nakakuha naman kami dito ng decent performance, naglalaro ng 38 to 40 hanggang 50 yung kanilang maintaining. And then yung pinakamababa na nakuha ko dito na FPS is 28 FPS. But pagdating sa overall gameplay neto dito, makakapaglaro at makakapaglaro tayo which is medyo surprising para sa phone na hindi naman talaga build for gaming. So, ang pinaka-point lang netong part na to, gaming capable na itong phone na to. So, kung kayo yung tao na gusto yung mga phone na more on balanced thing, gusto mo magandang software, etc. pero pumapalag din pagdating sa gaming, isa to sa best choice na pwede nyong pagpilian ngayong 2025. Dahil hindi na lang siya basta software, hindi na lang siya basta camera, kaya niya na rin makipagsabayan sa gaming, at least para sa mga moderate or light moderate game lang na nilalaro natin. Nanil dyan naman. Kita nyo naman sa examples natin. And kahit ako, nung ginamit ko to, nabigla din ako sa discoveries ko na to. Which is nice pagdating dito. Anyway, next ko naman na nagustuhan dito is yung kanyang battery capability. Oo, naka 5,000 mAh battery capacity lang itong phone na to. Pero mind you mga kaparkoy, kahit na ganoon, nakasalali pa rin talaga yan sa power consumption ng device natin and also sa ganda ng optimization ng software. And dun nila na-nail to mga kaparkoy. Oo, nasa 5,000 mAh battery capacity to, which is hindi na standard para sa ibang mga buyers out there. But just I said, pagdating sa optimization na ginawa dito ni nating, panalong-panalo siya. And actually, the same lang sila ng battery capacity ng aking nating phone 3A Pro na daily driver. At nung ginagamit ko nga ito as my secondary phone, kapag tapos ko nang gamitin yung 3A Pro ko, ito naman yung nagiging backup phone ko kasi matagal din siyang walobat. And yan yung nagustuhan ko sa kanya, lalo na kapag pupunta kami sa mga public place. And actually, papatunayan din yan ng ating PC Mark battery test dahil nakakuha tayo dito ng solid 17 hours plus SOT, which is nag-i-indicate na talagang makunat yung battery neto. Actually, pagdating sa real world experience ko dito, goods na goods naman siya. Tatagal talaga siya ng isang buong araw na hindi natin tinacharge yung charger natin. Basta light and moderate usage lang, kagaya na lang ng pag-social media, pag-answer ng comments, and etc. And dahil nabanggit ko na rin yung software part dito sa battery, yan naman yung next kong nagustuhan din dito. No-brainer, and also hindi pwedeng hindi natin maisama yung software part neto or yung overall UI neto pagdating sa mga nating phones. And actually, isa yung software part sa pinaka main reason kung bakit ka bibili ng mga nating phone. Pero move na tayo dun sa part ng monochrome design, move na tayo dun sa ganda ng UI, sa smoothness, at kung ano-ano pa dahil wala na sila kinakailangan pang patunayan dyan dahil napatunayan na nila matagal na. Yung pinaka nagustuhan ko sa kanila kasi maganda silang magbigay ng update. And actually, yung sinushoot ko to, may nakuha akong update at nung ginagamit ko rin siya, may mga nakuha ko din akong update. Bali kung hindi ako nakakamali, nakakuha ko dito ng 2 or 3 na security patches, not sure sa exact number. And yung medyo weird dito, mas latest yung UI version nito unlike dun sa UI ng 3A Pro ko na kaka-release lang din nila. 3.1 lang kasi yun and then ito 3.2 na. So mas nauna pa siya ng konti doon sa kanilang higher mid-range phone na na-release ngayong taon. Which is, yeah, nice. In terms of bugs naman, wala naman ako masyadong na-encounter bukod doon sa kanilang mabagal na camera transition pagdating sa kanilang telephoto camera at saka sa main camera. But after nung second or third update na nakuha ko, napix naman nila to. Napix din nila yung issue ko before sa mobile data. Minsan kasi ang tagal niyang mag-open kahit na naka-open na sa app. Bale, umaabot siya ng 3 seconds or sometimes biglang nawawala. Pero napix naman nila to along the way kaya nga nasama ko yung mobile data part. And pinaramis din na natin na makakatanggap tayo dito ng 3 major software update which is aabot to hanggang Android 18 and combined yan ng 6-year security patch update or software support update. And knowing nating phones, hindi lang yan basta boka kagaya ng ibang mga Chinese
Chinese brand out there na kung wari 6 years pero ilang beses ang magbibigay ng update. So dito for sure mapapangatawan na nila yan, and yan yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa nating phone. Next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang big and also sharp display. Meron kasi itong 6.77-inch Full HD Plus AMOLED display panel with 120Hz refresh rate support. And same ng mga phone na nahawakan ko before, wala namang masyadong special sa specs ng phone na to pagdating sa display. Although meron siyang mas malaking display unlike sa iba, and yes, ma-maximize natin yan dahil mas nakakapanood tayo dito ng Netflix and also nakakapag-scroll sa TikTok tsaka sa Facebook natin. Kaya mabilis din ako nakakapag-answer ng mga comments niyo. And pangalawa, medyo ito yung reason kung bakit natatagalan tayo ng upload dahil napapasarap yung panonood ko ng My Hero Academia. So by the way, kung meron yung mga fans din ng My Hero Academia, tapusin na po ninyo yung latest dahil malapit na tayo sa exciting part. Isa pa sa nagustuhan ko dito, yung kanyang 1300 nits global brightness. Kitang-kita, visible yung display natin kapag nasa labas tayo kahit na mainit. Although medyo nagamit ko siya pa-transition na nung panahon na medyo tag-ulan na, kaya hindi ko rin siya masyadong nagamit sa labas. But nung na-testing ko siya nung medyo mga araw-araw pa or maaraw-araw pa, goods naman siya dahil na-testing ko rin siyang gamitin habang nagmumotor ako as my navigation phone. At kitang-kita ko naman yung content, hindi ako nahirapan. Ngayon naman, yung next at pinakahuling nagustuhan ko sa phone na to is yung kanyang camera capability. Para sa presyo ng isang global phone na nasa 16,000 pesos lang, isa to sa mga rare na merong telephoto camera. Okay, pagdating sa main camera neto, meron pa rin tayo ditong 50 megapixel sensor, the same na nasa CMF Phone 1, but merong much bigger na sensor size. Meaning, more bigger sensor, more light na pumapasok sensor, kaya mas napipreserve yung detail at mas makikita natin yung sharpness ng photo. Kitang-kita nyo naman sa mga example. Pero ganun pa man, pagdating sa color, may mga part na mas gusto ko yung photo processing ng CMF Phone 1, unlike dito sa CMF Phone 2 Pro. And yes, mga kapare ko, nandito pa rin yung kanilang classic natural looking photo rendering. So ito talagang algorithm nila. Dahil na rin yan sa laki ng sensor na ginamit dito compare sa CMF Phone 1. But ganoon pa man, nagustuhan ko yung low light capability nitong CMF Phone 2 Pro at nagustuhan ko rin yung ganda ng kanyang color reproduction ngayon, although medyo may mga part nga na medyo masyadong matapang yung timpla. But ganoon pa man, goods naman siya para sa akin. And next naman, meron na rin tong 50 megapixel telephoto camera sensor. And again, hindi natin yan basta-basta makikita sa mga global roam phone na nasa mid-range level segment. At pagdating sa quality na nakuha natin dito, maganda. The same lang din ang feedback ko sa ating main camera. Napipreserve niya yung detail mismo ng subject and also nandun din yung ganda ng depth. Makikita rin natin na okay din yung kanyang cutouts pagdating sa portrait mode, which is isa sa pinaka nagustuhan ko. Actually, mas maganda siya kaysa sa main camera. And syempre, hindi pwedeng mawala yung benefit ng mga telephoto camera dahil meron tayong 2x zoom dito. So makakapag-take tayo na medyo mas malapit yung subject natin at mas nakakakuha tayo ng magandang detail kahit na ganun, which is nice. And then lastly, meron na nga rin pala tong 8 megapixel ultra wide camera, and yes, average lang yung performance neto, but good thing na meron tayo neto. At pagdating naman sa video, meron tayo ditong kakayahang mag-shoot ng 4K at 30 FPS, no 60 at the moment, but meron naman tayong 1080p at 30 and 60 FPS, so not bad pa rin. Pagdating sa kanyang stabilization sa 4K at 30, okay na rin kahit papano dahil nga EIS lang yung ginamit dito. Ngayon naman, medyo napahaba tayo sa part ng mga nagustuhan natin. Ipasok naman natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dahil for sure, isa to sa mga gusto nyong marinig. At simulan natin dyan sa kanyang single speaker setup. And yes, mga kapare ko, naka-single mono speaker lang po tayo dito. At pagdating sa sound quality, masasabi kong kulang yung richness neto. Medyo tiny or mahina yung napoproduce netong sound dahil mapapansin nyo talaga yan dyan. At nanonood nga ako dito ng My Hero Academia, kinakailangan ko pang gamitin yung earbuds ko kapag manonood. And syempre, hindi din ganun ka-okay yung bass at saka yung treble neto. Kaya pretty mediocre lang yung kanyang speaker part. Anyway, yung next naman na hindi ko nagustuhan dito and hindi ko rin nagustuhan sa ating 3A Pro ay yung placement ng kanyang essential key or essential button. And meron akong dalawang main reason dito. Una, syempre yung pinaka-common, lagi ko tong napipindot accidentally, lalo na kapag i-check ko yung phone, talagang napipindot ko siya. Kaya kung makikita nyo yung aking essential space dito, napakadaming random screenshot na hindi ko naman talaga tinake. Talagang na-take lang siya nang hindi sinasadya dahil accidentally kong napipindot yung kanyang essential key. And pangalawang reason ko, hindi ko rin naman talaga ginagamit tong essential key or yung essential space. As in, nag-i-access lang siya dito kahit sa 3A Pro ko na daily driver phone ko. Hindi ko naalala na meron akong ganong feature kasi nga hindi ko siya madalas gamitin. And actually, kapag magtitik ako ng screenshot, ginagamit ko pa rin yung 3-down motion gesture at nakakalimutan ko nag-i-access sila. Naaalala ko lang na nag-i-access to pag nagkakamali ako ng pindot, which is nakakairita. Yun lang naman. Next naman na hindi ko nagustuhan or nitpicks ko dito yung kanyang fingerprint placement. Medyo nirereklamo ko na tong part na to dahil nga malaki yung screen niya pero yung kanyang placement ng fingerprint medyo malayo. So most likely kapag kinakailangan ko siyang i-unlock, kinakailangan ko pang medyo iunat ng konti yung hinlalaki ko para maabot yun. So yun lang naman part na yun at hindi naman masyadong big deal. Next naman na hindi ko nagustuhan dito, kagaya ng ibang mga mid-range phone out
clear na merong malalakas sa chipset, meron pa rin tong sumpa ng 1080p at 30 and 60 fps combo pagdating sa kanilang selfie camera. Yes mga kapare ko, ay naka 1080p and 30 and 60 fps ang po siya ngayon. Wala pa rin pong 4K. And yan, nagantay din ako ng mga update. Wala naman ako nakuha sa kanila na update about dito. So medyo issue ko yun pagdating dito, or I mean medyo problema ko lang naman kung ako yung tatanungin dahil nga hindi na siya acceptable sa panahon ngayon. Next naman na hindi ko nagustuhan dito, hindi natin pwedeng gamitin yung ating ultra wide camera para mag-shoot ng 4K at 30 fps at ng 1080p at 60 fps. Tanging 1080p at 30 lang yung pwede natin gamitin sa kanya, and quite disappointing ng konti dahil marami ng mga phones na nasa ganitong presyo na sinusupport nila yung mga ultra wide camera sila na makapag-shoot ng 4K or kahit ng 1080p at 60 fps man lang sa video. Dito kasi hanggang 30 fps lang. So medyo sad ng konti kung ako yung tatanungin. So in overall, ito yung reason kung bakit ko nasabi na isa to sa pinakasulit underrated phone ngayon 2025 dahil hindi masyadong napag-uusapan to. Although meron tong hype before at medyo napagamit nga tayo ng matagal para makita talaga natin kung good siya. Kaya kung ikaw yung tao na napapaisip bumili ng isang nating phone or gusto man lang ma-experience yung nating phone experience, CMF Phone 1 and CMF Phone 2 Pro yung best recommendation ko sa inyo. Pwede nyo ring i-check yung nating Phone 3A at saka nating Phone 3A Pro para sa mas better at mas magandang camera lineup and also gaming performance. Yun na lang yung link dyan sa description down below. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. If meron kayong gustong idagdag, comment nyo lang po sa ibaba. Yun lang guys. Peace out.